Hindi ba kanina tinanong ko sa lahat ng talatang pinagbabasa mo, nabasa mo ba doon na ang RCC sulpot na iglesia? Yes or no? Tinanong mo yon, yes, tinanong mo yon, pero hindi mo isinama sa presentation mo. Iba ang pagtatanong, iba ang paglalatag ng presentation. Nang nagsistream dyan dito sa punto por punto, dito sa pag-aralan natin, syempre, at sa amin din sa Debaters Convention. At dako na tayo sa ating 10-minute na rebuttal. First, dito affirmative, pakiset mo na yung time. 10 minutes. Okay, so rebuttal stage, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now, bro. Okay, so unahin ko na itong estimation. Pero napansin nyo ba mga kapatid, nang tinanong natin siya tungkol sa panahon o date at tungkol doon sa paglabas ng term na yan, ikinapit natin sa Matthew 16:18, hindi estimation yung flow of answer niya. Di ba? Hindi. Talagang ano yon, tiyak na tiyak yon. Kaya lang, nang ginamit natin ng the Apostle Creed na kanilang aklat, nakalagay 107. Ang ginawa niya, estimation daw yung 110 AD. Ang tawag dyan, pagpapalusot. Di ba? Kung dito pa lamang sa date nagkakamali mo, ay, bakit? Okay, time stop muna, time stop, objection. Okay. May usapan tayo, moderator, na yung mga word, gaya ng palpak, palusot. Okay. Kamacho, maging lalaki ka naman, kausap, Kamacho. Okay. Huwag ka magpasaring, ano? Okay na yan. Okay na yan. Huwag kayong mag-usap. Ganito naman. Nag-usap na tayo eh. Wait lang, bro. Both side, hayaan natin, moderator. So, both side, paki-mute mo na mga kapatid. So, ganito. Again, sabi niyo nga kanina, di ba, isihan natin. At dito din kay Camacho, doon sa word talaga, which is, So, isihan natin yung word na paggamit ulit, ha. So, 9 minutes and 10 seconds. Please be remind both sides. Your time start. Okay. So, dito, no? Kung sa dating pa lang, nagkaka-error na. Dating pa lang yon, how much more sa Biblia na ang pag-uusapan? Diba? Napansin niyo ba? Mula sa una nating presentation hanggang sa presentation ng negative side, yun ating mga haligi na napakaraming talata, ginibaho ba niya? Hindi ho. Hindi nga natin narinig na yung iglesia sa ilang, hindi yun ang original church. Wala. Di ba? Hindi rin natin narinig na yung iglesia sa ilang, yun ang Roman Catholic Church. Wala. Wala. Ngayon, sabi niya kanina, sabi ng negative side kanina, hindi anyan niya tanggap na yung kahulugan ng itatayo ay tumutukoy doon sa to restore, to rebuild, repair. Hindi raw. Pero mga kapatid, mga kaibigan, kapag kayo maalam sa biblical languages, hindi ho kayo maliligaw. Kaya tignan ho ninyo, ipopost ko sa inyo, yan ho ang tekstong Grego ng nababanggit nating talata. Ano po? Yan ang tekstong Grego. Ano po yung pinaghanguan ng salitang itatayo ko ang aking iglesia? Galing po yan sa salitang oikodemesu. Oikodemesu. Napakalinaw po yan mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin ng oikodemesu? Ito. Ang sabi sa atin ng ating ito, mas malalim na pag-aaral na ito. Morphology na ito. Yan. Sa analysis ng morphology, sabi rito, yung oikodemesu, ano sabi? Build, erect, build up again, restore.
Tama ba na pagkabasa natin? Restore. Napakalinaw mga kapatid. Di ba? O, alin niyang ere-restore? Eh di yung iglesia sa ilang na nabagsak. Di ba? Kaya nga tinatanong natin eh. O, eto pa isa. O, yung nakikita ninyo sa screen, iba yan kaysa rito. Kaya tinatanong natin, eto ba tanggap po niya? Eh palibasa, tama naman, hindi pa na naman niya ginamit ito. Ako pa nagagamit nito. Ha? Eh tignan ninyo mga kapatid, mga kaibigan. No? Dito, sa aklat na ito yan. Ito. Ano nakalagay? Ano ho ang inyong mababasa? Ha? Ayan o, napakalinaw. Joseph H. Thayer, third printing. Oh? January 1991. Yan po ang copyright niyan. Okay? Publishing, Hendrickson Publishing, page 440. Contextually, to restore by building, to rebuild, repair. Ang linaw mga kapatid. Mas matalino ba ang ibang tumututol dito? Hindi yun. Ano ba ito? Bihasa sa biblical languages. Di ba? O, kaya, paano na ngayon maitatayo ng negative side? Na ang iglesia nila ay hindi sulpot. Last 5 minutes. Kayong ang itinayo palang iglesia, no? Yung itatayo sa Matthew 16:18 ay bunga ng pagre-restore. Pagre-rebuild. Bakit ginamit ang pagre-rebuild? Kasi nga nabuwal. Kaya yung mga talatang hinugot ko kanina, hindi natutulan yon ng negative side. Kaya hanggang ngayon, nananatiling nakatayo ang katotohanan, ang Roman Catholic Church ay sulpot talagang iglesia. Napakalinaw yon, mga kapatid. To rebuild, restore. Ewan ko lang kung paano ninyo unawain yon. Ha? Maliban na lang kung tatanggihan natin ang mga tekstong Griego. Ha? Hindi sa tayo nagmamarunong, hindi ho. Kundi ginagamit natin yung mga tools ng mas higit na nakapag-aral sa atin. Hindi sinasabi natin nagmamagaling tayo, kundi nag-aaral tayo ng malalim para wag tayong mailigaw ng kung sino-sinong nagsasabing sila di umano ang tunay na iglesia. Kaya nga, yung nagsasabing sila ay nagsimula doon sa bagong tipan, ang tawag po dyan, ang tawag po dyan ay sulpot na iglesia. Yan ho ang katotohanan yan mga kapatid. Ngayon, ginamit ng ating kaibigan yung aming latalain. Dito sa aming latalain, makikita po ninyo dyan. Ayan. Ilalagay ko ulit sa screen mga kapatid. Yan. The Apostolic Christian, Ancient Catholic. May nabasang Ancient Catholic. So lumalabas parang sila na yan. Kasi merong nabanggit na Ancient Catholic eh. Mali po mga kapatid at mga kaibigan. Bakit natin nasabing mali? Sapagkat nagdudumilat ang katotohanan mga kapatid. Mayroong kasaysayan na nagsasabi sa atin na hindi kumukontra sa atin pong latalaing binasa ng atin pong kaibigan. Dito sa pahina 25 ng aklat na ito ni Earl Cairns, isa po itong Christian through the centuries, Christianity through the centuries, history ng Christian Church. Mababasa niyo po sa page 25 ang mga ganitong kataga na hindi mapapasinungalingan ng sinumang nag-aaral ng tunay na kasaysayan. Ano ang sabi? Ito ang sabi. The first period of the church history reveals the growth of the Apostolic Church unto the Old Catholic Imperial Church. Last 2 minutes. Ito pong Old Catholic Imperial Church, hindi ito ang Roman Catholic Church. Ang tawag dito rin, Holy Church. Ito yung sinasabi doon sa aming latalain
no, na the ancient Catholic Church, ito po yon. Ngayon, sa paglago nito, lumago rin ang isa pang samahan, nagpakilalang church. Ito ang Roman Catholic system ayon dito. Ang Roman Catholic system, yan po ang Roman Catholic Imperial State Church. Yan din po yan. Ngayon, sapagkat may hula ang Biblia, Kapitulo 20, talatang 28 hanggang 29, na may papasok na ganid na lobo. Habang lumalago ang Apostolic Church, pumasok din ang Roman Catholic system o yung Roman Catholic Imperial State Church na yan. Na yan din ang binabanggit doon sa aming summary Just 1 minute. na ancient Catholic Church, pinersecute ng pagan government. Yan. Kaya pagdating sa talatang 25, pahina 25, ituloy nyo lang. During this period of institutional development, the office of bishop was strength and the Roman bishop grew in power. As the period ended, the old Catholic Imperial virtually became the Roman Catholic Church. Biruin po ninyo, talagang sila yung ganid na loob mo. Sumulpot lamang. Kaya doon sa ikatlo naming bahagi ng binabasang summary of point, yung she became the Roman Catholic Church Imperial State Church, ito po'y natupad sa Roman Catholic Church nang sila ay ideklara ng isang samahan. Kaya sulpot ba ang Roman Catholic Church? Yes, Time. sila. Ay, time na. Salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Susunod natin, 7 minutes sa second cross ng negative sa affirmative. So Brother Jando ng Catholic, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Sabi mo kanina, hindi ko tinutulan ng mga talatang ginamit mo. Totoo ba yon o nasisinungaling ka doon? Totoo yon. Sapagkat nung sinabi kong hindi mo natutulan ang mga talatang ginamit ko, hindi mo ginamit yung Oseas. Hindi mo ginamit yung iba pang mga talata. Nagsumakay ka lang doon sa Matthew 16:18, doon ka lang naglaro Kaya hindi mo Next talaga question. natutulan yon. Hindi ba kanina tinanong ko sa lahat ng talatang pinagbabasa mo, nabasa mo ba doon na ang RCC sulpot na iglesia? Yes or no? Tinanong mo yon, yes, tinanong mo yon, pero hindi mo isinama sa presentation mo. Iba ang pagtatanong, iba ang paglalatag ng presentation. Ang hinihintay ko sa iyo, gibain mo sa presentation mo yung mga talata, 7:38 ng gawa, Jeremias 13, Jeremias 31, Oseas Next question. 14. Hindi Next mo question. nagawa. Ba't ko gigibain? Wala pa nga ako sa rebuttal stand ko. Sagot? Rebuttal mo na yon. Kasi ako ang negative, ako ang affirmative, ikaw ang negative. Once na nagtayo ako, magre-rebat ka na dahil negative ka. Hindi tayo parehong first presenter. Kaya maliwanag ang paksa. Positive ako, affirmative, negative ka, rebuttal Next section question. mo na yun. Next question. Ano ka ba talaga dito? Affirmative ka o negative? Affirmative ang aking tinatayo. Kaya dapat pagkatapos kong magtayo, pagkatapos kong maglahad, pagtayo mo naman, gigibain mo lahat ng presentation ko, including Isaiah chapter 10 verse 22, Isaiah 11:11, Mateo 16:18, John 1:10-11. Kaso Next doon question. pa lang Next question. O sige, Isaiah 10:22, mababasa ba doon na ang RCC sulpot na iglesia o hindi mababasa doon? Mababasa sa diwa. Ikaw na nagsabi, Mr. Moderator. 1:10 AD. Time stop muna. Time stop. Okay, objection natin, negative. Ano yan? Hindi ko naman tinatanong kung sa diwa ba. Ang tanong ko sa kanya, mababasa ba doon sa talata mismo o hindi mababasa? Ba't nilalagay yung diwa? Hindi ko tinatanong yung diwa. Ikaw talaga. Counter. Okay. Dito sa objection doon sa pag-qualify doon sa sagot ng ating kabilang panig, no.
So, dako tayo sa ating Okay. counter objection. Wala naman siyang binasang wala naman siyang tanong na affirmative eh. Sabi lang niya, mababasa ba doon? Remember, may tatlong uri tayo ng pagbasa, word for word reading, reading behind the text, at reading between the lines. Okay, I okay. think alam niyo yun. Okay, okay. So, ganito. Doon sa tanong na mababasa ba, di ba bro Jando? Sumagot naman ng kabilang panig na mababasa. However, doon sa qualifier niya, yung pag-explain niya, siguro audience lang yung bahala doon kung paano. Pero basta sa amin na moderator, doon lang kami sa sumasagot naman sa either tama para sa iyo or hindi. Sa rebuttal mo na lang ilatag dyan kung paano niya sinasagot. However, itutuloy ko yung kanyang pagpapaliwanag doon ha. So, timer, start 20 seconds pa, Camacho. Proceed bro. Okay, oo. Kasi talagang sulpot sila dahil itong Isaiah just 25, wala pa itong 110 AD. 110 AD sila. Sulpot talaga ang Roman Catholic Church. Ay, yan ang ating posisyon. Kaya hindi pa rin nababali ang pagiging affirmative natin hanggang sa kasalukuyan. Next question. Okay. Ito sa inyong The Ministry Magazine. Ayon ano ba ang subject matter sa pahina 29 na ito? Ano tinutukoy na iglesia sa summary of points? Opo. Yun pong iglesia, yung ancient church na binabanggit diyan, yan din po yung the Apostolic Church na lumago doon sa All Catholic Imperial Church. Hindi po yan Roman Catholic Church. Kasi sa paglago niyan, lumago rin yung Roman Catholic system. According Next question. Dito. Next question. Next question. Itong tinutukoy ditong the ancient Catholic, ito ba ay sulpot o hindi sulpot? Hindi sulpot yan. Sapagkat yung ancient Catholic Church na yan, yan din ang iglesia sa ilang. Kaya nga ancient eh. Ancient. Yan din ang iglesia sa ilang. Hindi Roman Catholic Church yan. Paglago niyan, sabi rito, lumago rin ang Roman Catholic system. Page 25. Okay, next question. Sabi dito, just as soon as this church joined herself to the state, sinong church ang tinutukoy dito? Saan yan? Saang banda yan? Time stop pa na. Time stop mo na. Okay, so nagka-clarify ka Camacho doon sa nagtatanong ka no? Is time stop muna natin. However, doon sa clarification, either tanggapin ng kabilang panig yung clarification or doon pa din siya sa tanong ha. So ibabalik natin sa negative. Ika-clarify mo ba bro or tuloy ka pa din sa tanong mo? I-clarify ko syempre para masagot niya ang tanong. Sige. Saan daw yun? Itong sinasabi dito na just as soon as this church, anong church ito? Okay, so Okay. Okay na. Sige, time start. Proceed sa sagot 20 seconds. Opo. Yung church po na yan yung church na pinasok ng mga ganid na lobo sa Gawa 20:28. Nasa kalaunan dahil namayagpag ang kanilang mga leader. Nadominahan nila, naging Roman Catholic Church Imperial. Pero yung nalabi, humiwalay po sa kanila. Next question. So, itong just as soon as this church, ito ba yung ancient Catholic Church? Yes or no? No! Yung just as soon, yung number 3, yan ba Yes. tinatanong po Time stop muna. Clarification lang po. Clarification. Okay. Bago ko sumagot. Okay, so merong clarification ulit. Sa clarification, Bro Jando, either i-clarify mo or hindi. Ika-clarify mo ba, bro? Okay, so Yes, i-clarify ko para talaga proceed, bro. masagot ang tanong. Proceed, bro. Okay. Etong sinasabi dito Camacho na just as soon as this church, itong this church, ito ba yung ancient Catholic Church? Yes or no? Oo. Yan po yan. Proceed, start. Yung ancient Catholic Church. Pinasok yan ng ganid na lobo. Ngayon, nagkaroon ng posisyon yung mga ganid na lobo. Kaya sila naging Roman Catholic Imperial doon sa hinaharap. Pero yung iglesyang nalabi, humiwalay po yan dyan.
Kasi hindi na yan ang tunay na iglesia. Ang nalabi ang tunay na iglesia, Next question. kinamkam nila Next question. yung iglesyang, sige. Okay, next dito. Sabi, joined herself to the state. Ano ang nag-join sa state? Yung ancient Catholic Church ba? Yes or no? Yung Roman Catholic Church. Maliwanag dyan, persuasion in her religious work, and she became the Roman Catholic Church. Actually, hindi pa yan Roman Catholic Church talaga eh. Imperial pa lang yan. Imperial State of Church. Kasi nagkaroon pa kayo ng division sa pagitan ng, Next question. ng Next Orthodox at Western. Okay, so yung sabihin, yung sinasabing na just as soon as this church joined herself to the state, ito ay Roman Catholic Church. Hindi pa. Ang una diyan ganito, makinig kayo, ang ganito, yang Apostolic Church na lumalago sa Catholic Imperial Church, yan yung tunay na iglesia. Pinasok yan ng ganid na lobo, yang Roman Catholic system. Inagaw nila yung kapangyarihan ngayon. Kaya yung tunay na iglesia lumabas sa Next church na question. yan. Next Kaya question. sila naging became Next question. the Roman Catholic Church. Okay, so klaruhin ko lang ano ba talagang totoo? Ito bang this church that joined to the state, ito ba yung Roman Catholic Church o hindi yung Roman Catholic Church? Ito ang sagot. Yan po, yung mga lobong pumasok doon si ancient church na kalaunan became the Roman Catholic Imperial State Church. Magkasama pa dyan ang Western at saka yung Orthodox. Kaya hindi pa kayo talaga yan. Magkasama Next pa kayo question. dyan. Next question. Okay, so yung this church dito, ito yung mga ganid na lobo. Yes or no? No. Yung this church na yan, pinasok yan ng ganid na lobo. Yang Time. holy. Time bro. 7 Sayang. minutes time. Okay, so running time yan mga kapatid. At dyan natatapos ang second cross ng ating negative sa affirmative. At syempre, dako tayo sa ating rebuttal stage. Again, mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, sa lahat ng mga live streaming natin, ang topic na pinag-uusapan ngayon ay patungkol sa patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Ang affirmative natin, si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. At negative naman si Brother Jando ng Catholic, yung magpapahayag ngayon sa kanyang rebuttal. So, 10 minutes, timer. Oh, okay, Wait lang, bro, thank you. Okay. Sige. So, time start now. Proceed, bro. Okay, thank you, Brother Moderator. Ito talaga si Camacho talaga. Kanina ko pa tinatanong sa mga talatang lahat na ginamit mo, nabasa ba doon? Kasi patutunayan niya, nabasa ba doon? Sabi niya, hindi ko doon ni-rebat. Doon palang rebat na yun Ko talaga, nabasa ba doon? Hindi nabasa doon. Between the lines. Sa tingin mo maniniwala ko sa between the lines mo? Uy, negative nga ako Siyempre, yung between the lines mo, alam namin yan, gawa-gawang kwento nyo. Kaya nga walang ebidensya Oh, gawa-gawang kwento, between the lines ko ngayon. Next, ito ngayon. Ginamit niya, gawa 20-29 hanggang, gawa 20-28 hanggang 29. Ba't di nyo mo tinuloy sa 30, 32? Ang liwanag sa 32 Tama, sa gawa 20-29, papasukin talaga sila ng mga ganid na lobo. Pero hindi mawawala yun Ito sinasabi sa 32, no? At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos. Alam ni Apostol Pablo, papasukin ng iglesia ng mga ganid na lobo. Kaya ang ginawa niya, dahil siya aalis na, itinatagubilin niya sa Diyos ang iglesia at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo. Yan papatibay sa inyo. So hindi yan talaga matatalo ng apostasy. Katunayan, sa Matthew 16:18, yung ginamit ko kanina na sa New Living Translation, ang sinasabi ganito, I will build my church and all the powers of hell will not conquer it. All the powers na. Talagang hindi sila makakanker. Gumamit, nangopya sa Iglesia ni Cristo ng talata. Ganun pa rin ang strategy, hindi tinuloy sa 32.
kung saan itinagubili ni Apostol Pablo sa Panginoon ng Iglesia, syempre pangangalagaan ng Panginoon yan at hindi hahayaan ng Panginoon na hindi matupad ang sinabi ni Kristo, all the powers of hell will not conquer it. Pangatlo, ito tayo ngayon sa nila sa kanilang babasahin, ano? Ito tayo nag-ikot-ikot kanina eh. Tingnan ninyo ha. Summary of points. The Apostolic Christian. Ito yung main subject dito eh. Ancient Catholic or Universal Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. So yung iglesia tinatag ng Panginoon, sabi niya, hindi ito sulpot ha, hindi ito sulpot, sabi niya. Nagpatuloy sa panahon ni Constantino. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. So yung tinatag ng Panginoon, pinersecute ng mga pagan, but never resorted to state aid in its religious work. Its only means of converting people was by preaching and persuading people to accept Christ as their Savior. Number 3, just as soon as this church, dito na siya nalito kanina. Sinabi niya kanina, yung this church, yan ba ay ancient Catholic? Yes or no? Unang sagot niya, no. Tapos, bumawi. Kumambyo. Sabi niya, yes. Nag-yes na naman siya. Tapos, kinulit ko naman. Sabi niya, yan yung mga ganid na lobo. O sige, tanong, ito bang just as soon as this church, itong this church na ba ito ba yung ganid na lobo? Aba, nagno naman uli siya. Kakasabi pa nga niya lang wait lang ha. Nakasabi pa nga niya lang na yung this church is yan ang mga ganid na lobo. Nung kinlarify ko na naman uli, sabi naman niya, ay hindi. Nalito na siya, no? Just as soon as this church joined herself to the state. Sino yung nag-join? Yung subject matter. Ano ba subject matter dito? The ancient Catholic Church established by Christ. Nasabi niya, hindi sulpot. Just as soon as this church, halimbawa, para maintindihan ninyo, ito halimbawa yung church, para maintindihan nyo, gawa ito ng analogy, no? Ito naman ngayon ang state, para madali maunawaan. Just as soon as this church joined herself to the state, sinong she? Ito. Last 5 minutes. She persecuted the pagans. Sinong she? Yung ancient Catholic Church. Ito yung kanilang paliwanag dito, no? She persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious work. And sinong she? Yung nag-join. Yung nag-join sa state. Maliwanag naman ng eh. And she just as soon as this church joined herself to the state, ito yung state, para maunawaan nyo, ito yung state, ito yung church, just as soon as this church joined to the state, to the state, she became, siya ang naging, she became, ano yung she became? Ano yung naging? Itong church na to. She became the Roman Catholic Imperial State Church. So maliwanag na para lang Rustom Padilla became Bibi Gandang Hari. Para lang Charis Pimpenko, she became Jake Cyrus. Parang ganun lang nangyari, di ba? Nabago yung pangalan, nabago yung itsura, pero siya pa rin yung pinanganak ng nanay nila. Sila pa rin yun. Si Rustom, kahit ngayon siya ay Bibi Gandang Hari, siya pa rin ang Rustom Padilla na iniluwal ng nanay niya, whether you like it or not. Kahit na naging Jake Cyrus na nagpatanggalan ng dibdib itong si Charis, siya pa rin yung Charis Pimpenko iniluwal ng nanay niya. Gaya rin yan dito. Yung naging Roman Catholic Church, ayun ang ancient Catholic Church na sabi niya, hindi sulpot. Siya ni mismong gumigiba sa paksa niya
Ewan ko ba, ba't siya paikot-ikot doon sa to restore, to rebuild? Ako naman ay inahayaan ko lang na lang siya paikot-ikot doon. Siya na mismo ang gumigiba sa kanyang paksa. Bakit? Inayaan ko lang siya doon. To restore, to rebuild, bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam doon. Kung ano yung oikodomiso, bahala ka sa ano mo. Kago di soy lego, ti soy Petros, kay pitaw ti Petro, oikodomiso mo, ti Iglesia. Wala akong pakialam doon. Bakit? Hindi ko naman mother tongue ang Grego at mo ko tatanungin sa Grego. Tanungin mo ko sa Tagalog, sa Bisaya. Kasi yun ang mother tongue ko. Grego ka dyan. Ngayon, eto ngayon. Balik tayo sa ating topic. No, she became. O sinabing she became, parang bang si Rostom Padilla naging Bibi, Last si 2 Charis minutes. Jake. Si Charis naging Jake, si Rostom naging Bibi, pero the same person pa rin yan. So, yung iglesia na sabi niya hindi sulpot ang naging Roman Catholic Church, therefore, hindi nga sulpot. Sila na mismo nagsabi na hindi yung sulpot eh. Kaya ako, pinaikot-ikot ko lang naman. Siyempre, wala namang ganda yung laro pag hindi ako mag-i-enjoy, ano? Kaya ko siya tinanong dito. Ngayon, doon niya ako nilaro ngayon sa 107 AD at 110 AD. Kay 107 AD, kay 110 AD, hindi nababago ang reality. Ang pinangalanan ni Obispo Ignacio na Catholic Church, yun ang iglesia tinayo ng Panginoong Hesukristo. Balikan natin yung ginamit ko kanina na binasa ni Ramel Parba. That's 1 minute. The church founded by Christ, sabi niya hindi sulpot, is here for the first time, called the Catholic Church. Pinangalan ng Katoliko. A name clearly used to denote the church throughout the world in union with the See or Diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Hindi sumulpot. Pinangalanan lang. Para bang saksi ni Jehovah, ang nagtayo si Charles Russell, ang nagpangalan si Franklin Rutherford. Hindi porket si Franklin ang bibigyan ng pangalan, doon na kay Franklin sumulpot yung saksi ni Jehovah. Mali. Mali yun. No? So, yung pinangalan ng Katoliko, yun ang sinasabi niyang hindi sulpot, founded by Christ. So, siya na mismo ang gumiba sa stand niya. Hindi ko na tapos babalik na rin sa akin. May nabasa ko. Time na ba? Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative sa negative. So, second cross ito. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Your time start now. Okay. Before 1054 AD, bago maganap ang Great Schism, okay, lahat ba ng Catholic na binabanggit doon ay Roman Catholic Church? Yes or no? No, dahil yung Greek, yung lumipat sa iba, naging Greek Orthodox, pero di naman yun ang paksa natin ng Greek Orthodox eh. Ang paksa natin yung Roman Catholic Church. Yun. So, stay po tayo sa topic. Okay, next question. Next question. Okay. Sabi ninyo, before 1054 AD, bago maganap ang Great Schism, pag sinabing Catholic, hindi tumutukoy sa Roman Catholic Church. Kung hindi ito tumutukoy sa Roman Catholic Church, kanino ito tumutukoy? Yun na nga, sa Ancient Catholic Church, sabi ng libro nyo, yung Ancient Catholic ay naging Roman Catholic. Yun. Ba't nyo nagsasabi? Next question. So Next sa makatwid, pag sinabing Catholic Church, before Great Schism, Roman Catholic Church yun. Tama? Yes. Dahil ang sabi sa mismong aklat ninyo na ang Ancient Catholic founded by Christ became the Roman Catholic Church. Kaya yung pinangalan ng Roman Catholic, yun pa rin ang founded by Christ. Next question. Okay. Next question. Sabi mo kanina, mali.
kapag sinabing Catholic Church before Great Schism, ang tanong ko sa iyo kanina, tumutukoy ba sa Roman Catholic Church? Sabi mo mali. Ngayon naman, sinabi mo tama. Alin po sa dalawa ang inyong paninindigan? Yung tama ba o yung mali? Yung sinasabi ng inyong aklat na ang Catholic Church, Objection, Mr. Time Moderator. stop, time stop, timer. Time stop. Okay, so objection natin, affirmative. Opo, maliwanag po ang aking tanong. Alin ba ang kanyang titindigan ngayon? Yung sagot niyang tama o yung sagot niyang mali? Okay, so yung meron tayong, ayan, I think hindi na. So, dito tayo, Bro Jando, nadinig ko yung sagot nyo, yung tama. Pero meron kang 20 seconds sa pagpapaliwanag. Bro, proceed ka bro sa iyong ang tama. yung tama, Issue. dahil yung nasabi ng mismo babasahin Timer, nyo, yun ang tama, dahil yun sasabi ng babasahin ninyo. Pag kinontra mo to, naku, lagot ka dyan. Next question. Next question. Okay. Ayon sa posisyon ninyo, hindi sa aming babasahin, ayon sa posisyon ninyo, before ng Great Schism, pag sinabing Catholic, tumutukoy ba yan sa Roman Catholic Church? Yes or no? Yes nga, dahil ang inyo mismo aklat nagsabi, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Eh di yun na nga, kutulogo. Okay. Next question. Next question. Yung bang Old Catholic Imperial Church, yan din ba ang Roman Catholic system? Yes or no? Yes, ayon sa aklat ninyo, na yung ancient Catholic Church became the Roman Catholic Church. Kaya ito, sabi ng aklat nyo titindigan ko to. Next question. Next question. Sabi mo yes. Saan mo mababasa sa aming aklat na yung Old Catholic Imperial Church siya ring Roman Catholic system? Saan po yan? Ito na nga, sabi, yung ancient Catholic Church founded by Christ became the Roman Catholic Church. Yung mismong aklat nyo na nagsabi. Asan po dyan ang Roman Catholic system at yung Old Catholic Imperial Church? Wala rito yung salita na hinahanap mo kasi lang naman yung sa binasa ko kanina. Ba't mo siningit yan? Tanungin mo ako sa nakalagay sa aklat ninyo, dahil wala namang sinasabi ito na Roman Catholic system. Ba't ka napunta dyan? Ako ba naman? Dito ka focus sa aklat nyo. Okay? Next question. Thank you. Okay, ulit. Meron lang akong gustong i-implement dito. No? Tatlo ito. Yun bang the Apostolic Church? Yan din ba ang Old Catholic Imperial Church? At yan din ba ang Roman Catholic system? Yes or no? Objection, moderator? Time stop, time stop. Okay, objection. Time stop. Ayan. So, objection muna, negative. Ano yan? Yung tinatanong niya sa aking salita na inimbento niya, wala naman sa ginamit kong referensya nila. Kaya sana, para hindi niya, wag mo akong lituhin sana, no? Tanungin mo kung nakasulat Side dito, comment yan, please Mr. lang. Moderator, ha? Okay, okay, okay. Moderator, wala akong binanggit kanina na Old Imperial. Okay, Walang okay, bro, ginagawa- Jan. Wala yan dito. Yes, yes, bro, Jan. Ganito, ganito. Inilalayo niya ako dito eh. Yeah, yes, bro. Okay na, bro. Comment, side Naiintindihan ko na. Yun. So, doon sa ano, bro, again, bro, isihan natin konti yung salita natin. Naiintindihan ko naman yung objection mo doon sa sinasabi mo na yung tanong niya as a premise ay hindi mo parang sinabi or hindi nakalagay. Parang ganun yung pagkakaintindi mo sa objection, ha? At dito tayo sa counter objection, bro Camacho. Yes, Mr. Moderator, ang panahon natin ngayon ng pagtatanong ay hindi lang base doon sa kanyang mga sinabi. Okay? So kaya ang tanong ko sa kanya, yun bang the Apostolic Church? Yan din ba yung Old Catholic Imperial Church? Yan din ba yung Roman Catholic system? Yes or no? Wala na Okay. ito sa kung ano nilatag niya, ito Okay, na okay. ay pagtatanong na kahit ano. Okay, so nakuha ko na. At ito yung decision natin, Bro Jando.
doon sa kanyang tanong bro, alam mo naman hindi kami judge dito kung sino yung masasabi ng tama or mali, no? Doon na naman yan sa audience eh. However, I see the question as a valid question at nasa manonood na lang yan kung paano. Pero wala namang pilitan dito. So meron kang pagkakataon bro na sagutin yung yes or no, 10 seconds na pagpapaliwanag or next question. Anong gagawin mo bro? Diyan daw. Moderator, hindi ko sasagutin yon dahil wala rito sa binabasa Okay. ko. Okay. Tanungin niya ako sa binabasa ko rito. Okay. Okay bro. So malinaw naman. Next question. Bro Camacho. Time Okay. ratio. Sige, next question. Last Okay. 2 minutes and 19 seconds. Okay. Doon sa Matthew 16:18, ayon sa mga Bible scholar at biblical languages expert, na yung salitang itatayo ay tumutukoy sa to restore, by building, o to rebuild, repair. Tinatanggap mo ba ang aklat na ito? Yes or no? Yes. Kahit na anong paliwanag mo dyan, ikaw na mismo ang nagsabi na hindi yan sulpot at yung hindi sulpot ang naging Roman Catholic Church. So ikaw mismo ang gumiba sa paksa mo. Wow, ganda di ba? Next question. Okay. Sabi mo kanina, yung itatayo na termino sa Matthew 16:18 ay hindi tumutukoy sa restore, rebuild, repair. At ngayon naman, ang sabi mo naniniwala ka. Alin sa dalawa ngayon ang final answer mo? Naniniwala ka na ba na ito ay restore? Yes or no? Eto, Objection, No. Mr. Moderator. no. Time stop. Sumagot ako. Time stop muna. Okay. So, unahin natin yung objection. Bro Camacho. Director, objection na lang ako. Yes, bro. Mamaya magka-counter objection na Sige, naman sige. Oo. So, unahin natin yung objection. Bro Camacho, ano yan? Yes, sa paglalatag ng tanong kapag categorical, ang unang lalabas sa bibig ng isang tinatanong dapat categorical answer din. Okay. So, nagigets ko naman. Dito sa ating counter objection sa kabila. Ano yan? Okay. Ang counter objection ko na lang, moderator, hindi na ko lang sasagutin yon dahil sinabi ko naman kanina, nilaro ko lang siya nung una. Okay. Ang sa akin lang, kung ano yung ginamit ko, doon niya ako tanungin sana. Okay. So, malinaw naman yun na hindi mo sasagutin dahil dun sa mga dahilan mo. Okay, so next question tayo. 53 seconds, Bro Camacho. Okay. Sa Proceed, makatwid, timer. yun bang paglalaro mo na yun sa akin? Katotohanan ba yun o kasinungalingan? Hindi ko sasagutin yung tanong na yan, moderator. Fallacy Okay. question. Okay, next question. Next question. Tama Next ba, question na. Sige, tama next question. ba ang sinasabi ni Teyers sa terminong itatayo? Yes or no? No. Dahil wala namang mababasa sa Biblia, wala namang Bible scholar na nagsabi na sa Old Testament nagtayo na siya. Dahil ang sinabi naman, I will build. Wala naman sinabing I will rebuild. Yung sinabi ni Thayer, total ako dyan. At yan, ayon sa inyong aklat mismo, hindi yan Next question. sulpot. Next Okay. question. Sabi mo kanina tama ito. Ngayon sabi mo naman mali. Alin sa dalawa ang sagot mo? Time. Tama o mali? Time. Okay, Time so na. running time yan, 7 minutes, no? So, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate at dadako tayo sa ating final conclusion, mga kapatid. At dito, no objection ito para tuloy-tuloy. Mauuna yung ating negative sa kanyang final conclusion. So, Brother Jando, bilang negatibo bro, sa topic ngayon na patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. 5 minutes, your time start now. Thank you, Brother Moderator. Kaya ako ginawa yung kay Camacho kanina kasi may nakapag-alarm na sa akin na matriki yan magtanong. Pag hindi mo agad napansin, lagot ka. Ayan, no? So, ginamit ko kanina sa Imperial State Church,
na Roman Catholic, she became, mabay ginagamit niya Old Imperial. Ano mo nakalagay ng Old Imperial dito eh? Ba't mo palalagay yung Old Imperial? Di ba? Siya na mismo ang nagsabi. Ngayon, dun sa to restore, to rebuild, wala akong pakialam dun kay Thayer. Wala akong pakialam dun. Bakit? Bakit wala akong pakialam dun? Siya na mismo ang nagsabi, ang tinatag ng Panginoon, hindi sulpot. O, to restore ba yun? O, I will build? Hindi ba yun, kung restore ba yun o hindi? Hindi yan nakaka-apekto sa akin eh. Ang dapat niyang pagtunan sana, kung mapatunayan niyang sulpot ang RCC o hindi. Kaso nga lang, RCC kahit saan mo pang referensya tingnan, founded by Christ yan. At siya na mismo ang nagsabi, hindi sulpot ang founded by Christ. At yung libro nila mismo ang nagsabi, yung founded by Christ became the Roman Catholic Church. Uy, takbo ng takbo sa Old Imperial Roman Catholic system. Abay, nilalaro ako. Pero okay lang yun. At least nag-enjoy tayo ngayon, ano? Ito talaga ang conclusion ko. Ang iglesyang founded by Christ, hindi sulpot yan. Hindi sulpot yan. And she became the Roman Catholic Church. So yung iglesyang founded by Christ na hindi sulpot became the Roman Catholic Church. Kung marunong ka mumunawa, the Roman Catholic Church ay hindi sulpot. Last 3 minutes. Time na? 3 minutes, last 3 minutes. Kapag sinabi mo na sulpot ang Roman Catholic Church, then pinapatunayan mo na rin na ang founded by Christ ay sulpot din. Bakit? Kahit saan mo talagang standard reference basahin, the Roman Catholic Church is founded by Christ. New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. At yung sabi niya, hindi yun sulpot. Tama, hindi sulpot yun. Catholic Church, Grolian Encyclopedia, Volume 5, founded by Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. Sabi niya, hindi sulpot ang founded by Christ. Roman Catholic founded by Christ yan eh. Tingnan nyo sa Wikipedia ngayon din, i-search nyo ngayon din, Catholic Church, sino ang founder? Jesus Christ according to sacred tradition. Bakit? Dahil siya naman talaga ang founder niyan. Once sinabi mo na ang Roman Catholic ay sulpot, then sinasabi mo rin na ang founded by Christ ay sulpot din. Pero disgrasya eh. Bakit? Siya mismo ang nagsabi na ang tayo ng Panginoon Jesucristo ay hindi sulpot. At yung tayo na yon became the Roman Catholic Church. Ayon sa kanilang libro. Kaya ko nga lagi itong binabasa inaalagaan ko to, may manghiram. Uy, mag-xerox na lang kayo. No? She became, parang Rostom Padilla, became Bibi Gandang Hari. Charis Pempenko became Jake Cyrus, ancient Catholic, became Roman Catholic. Yon. So, hindi talaga siya sulpot dahil yung to rebuild, tutulak ko dun. Bakit? Isang scholar lang ginamit niya eh. Okay sana kung 3 o 4 na scholar. Isa lang, Thayer lang. Hindi ako basta-basta naniniwala. Kung ang referensya hindi suportado ng ibang referensya. Pero ang Catholic Church, founded by Christ, lahat ng standard reference nagpapatunay dyan. Nang dahil lang kay Thayer, sasabihin mong sulpot. Ngik. Di pwede mangyari yung ganun. Tandaan niyo mga Katoliko, kanila na mismong aklat na nagsasabi na ang tatag ng Panginoon became the Roman Catholic Church. So hindi yan sulpot at siya na ang gumiba mismo sa kanyang paksa. And I thank you. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Brother Jando ng Catholic. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Again, sa kanyang patutunayan na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia
Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. 5 minutes, bro. Timer mo na. Pakiset. Wait lang, bro. Okay, so 5 minutes, bro. Your time start now. Okay, napapansin ninyo mga kapatid yung pag-uurong sulong, ano? O kanina, yes, tapos no. Yes, tapos no. Binabalik-balik lang natin ang tanong pabago-bago sagot. Alam niyo sabi ng Biblia, Santiago 1:7 hanggang 8, huwag isipin ng gayong tao na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Ito'y hati ang puso na laging nag-uurong sulong sa kanyang ginagawa. Dapat pag yes, yes. Hindi urong sulong, mamaya yes, tapos mamaya hindi. Ngayon, eto pa mga kapatid, yung ating summary, doctrines, ginagamit po nila. Yun pong hindi nila naunawaan, yung ancient Catholic Church, dito mga kapatid, ito po ay isang adjective, descriptive term lang ito. Hindi ito yung Roman Catholic Church. Policy of equivocation ang lalabas niyan mga kapatid. Policy of non-sequitur dahil hindi sila sumusunod sa tamang pagkakalatag ng ating summary of point. Mapapansin ninyo, puro small letter yan, no? Kaya nga hindi ito yung Roman Catholic Church Ang tunay na iglesia, mga kapatid, na itinayo doon sa Matthew 16:18, yun pong iglesia sa ilang nanabuwal. Kaya nga to restore, ang nakita lang na diksyonaryo ng ating kapatid, yung ating ginamit na Thayers. Yung ginamit nating isa pa, hindi niya napansin. Ano po? Yung tinatawag na morphology, hindi ito Thayers. Iba naman ito. Yan. Ito yan, Yan. Bible works yan. Gawa ng mga Bible scholar. Na parehong nagsasabi na yan ay to rebuild. Last 3 minutes. Yan. Build up again. Restore. Kaya nga kung ang iglesia nila sinasabi lang nagsimula sa New Testament, sulpot na iglesia yan. Kasi yung iglesyang itinayo sa Matthew 16:18, ni-restore. Kung sasabihin mo kayong itinayo doon sa Matthew 16:18, sulpot na iglesia talaga yan. Nagkalito-lito doon sa before 1054, before the Great Schism. Bakit? Nagkalito-lito. Dito po mga kapatid, dito sa diksyonaryong ito. Ayan, nakikita nyo siguro. Webster, Third International Dictionary. Pag sinabing Catholic, hindi lang tumutukoy sa Roman Catholic Church. Kaya nga dito, urong-sulong sila Yan, So hindi po nila nagiba, hindi nila natinag yung posisyon natin. Sinubukang itayo, pero hindi po na itayo. Ngayon, dito sa kanilang Christian Community Bible, yan, babasahin ko yung wikang Tagalog. Ano po ang sabi nila dito sa bahaging ito? Mahalaga ito mga kapatid, ganito ang pagkakasabi sa atin. Sa footnote. Yan. Mga tunay na mananampalataya tayo at magagaling na Katoliko at lahi ng mga ulupong. Lahi daw ng ang mga Katoliko, lahi daw sila ng ulupong. Kaya nga hindi sila ang tunay na iglesia, sulpot lamang sila. Sila yung sinasabi ng ating lathalain. Na naging Roman Catholic Imperial State Church. Sila po yun. Iba yung Old Catholic Imperial Church na itinayo ng ating Panginoon na siyaling iglesia sa ilang. At iba rin. Last 1 minute. Yun pong Roman Catholic system na siya ring Roman Catholic Imperial Church. Na ngayon ay kilala natin na Roman Catholic Church. Ito po ang aklat na yan. Kapag kulang kayo sa pag-aaral ng kasaysayan, maliligaw kayo. Alin ang magsasabi ng tunay na kasaysayan? Walang iba, kundi ang banal na kasulatan. Hindi kung ano-ano mang mga isinulat na mga writers na bias. Pasalamat tayo, merong hindi bias. Yung mga pinagbabasa niya kanina, mga bias na mga manunulat, ang iba'y nailigaw. Ito yung sinasabi natin kanina, hindi lahat ng sumulat ng kasaysayan. Hindi lahat ng sumulat
ay nagsasabi ng totoo. May mangilan-ngilan at merong nailigaw at merong naging bias. Kaya sa gabing ito, hindi ho natutulan ng ating paninindigan at napatunayan natin Time. ng Roman Catholic Church ay sulpot Time. na iglesia. At time na. Uy, time na. Salamat. Ikaw talaga. Time. Okay. Sorry kapatid na Jando. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist and Catholic sa katauhan ni Brother Jando ng Catholic at Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. At bago natin i-end yung ating mga live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa mga manonood, makakapanood pa nito. At syempre yung mga nagsusuri din, yung mga promotion ninyo, kung ano yung mga ginagawa nyo, so pwede nyong ihayag dito. At unahin natin si Fernando Camacho. Pasalamat ka kapatid. Yes, at ako po ay patuloy na nagpapasalamat. Unang-una siyempre sa ating Panginoong Diyos at sa atin pong ginamit na platform dito po sa pangunguna ng kapatid na Amikan at ng kapatid na Jando Alabado bilang isang negative side. Ito naman po ay walang personalan mga kapatid, tanging intellectual lamang po. Kaya doon sa mga kaibigan natin, pasensya na po kayo at ipagpatawad po ninyo kung ako nakapagsalita ng tila ba kayo nasaktan. Pero ako nagpapasalamat, ganun din kay kapatid na Russia Vista. At meron po akong YouTube channel mga kapatid, subaybayan po ninyo. Diyan po sa YouTube, type nyo lamang po Fernando B. Camacho Jr. Yan, lalabas na po dyan ang ating pong programa. At ganun din po ang Advent Biblical Ministry. Ayan, sa kabuuan nito ng mga membro, maraming salamat sa inyo. Sa ayon sa kasulatan, maraming salamat din po sa patuloy ng pag-antabay. At sa iba't, hindi ko na kayo maisa-isa mga kapatid, si kapatid na Russia na po ang bahala sa inyo. At syempre kay kapatid na Russia, maraming salamat din po. Hasta la vista! Viva Adventista del Septimo Dia! Chukbok Hamnida Mispa sa inyong lahat mga kapatid. Okay, at syempre bigyan din natin ng time magpasalamat yung ating kapatid, Brother Jando ng Catholic at any promotion na lang bro. Pasalamat bro. Okay, thank you sa lahat ng mga nanood ng ating programa. Ang ating punto por punto kanina umaabot ng 1,088 live viewers. At ngayon is 1,051 na lang siya. And then wait lang at tapos ating Facebook ngayon ay umaabot ng 578. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, Katoliko man o Protestantes, ang programang Punto por Punto ay welcome na welcome pong tatanggap ng inyong katanungan. Huwag lang kayong magtago ng mukha. Labas nyo lang yung mukha ninyo. Matanggap kami gabi-gabi from Tuesday night to Saturday night. Magtatanong, Katoliko man o Protestante, kahit Seventh-day Adventist, pwede pumasok doon, magtanong, maglabas lang ng mukha para makita ang sinseridad na nagtatanong. At sa mga Katoliko naman gustong matuto, manood kayo. At ang ating programang Punto por Punto ay lumalaki na lang lumalaki ngayon. Thank you sa umabot na kami ng 100,000 subscribers. Thank you po sa inyong lahat. At sana patuloy po kayong sumubaybay sa Punto por Punto dahil ang programang ito ang programang Catholic na nagbibigay ng linaw sa inyong mga katanungan. Mga Katoliko man kayo o hindi Katoliko. Yan. Thank you, Brother Russia Vista. Okay. At Shout out sa mentor ko, kay Rocky Tulong. Dagdag ko lang muna, Brother Russia. Sige. Sa mga nanonood ngayon sa live dahil Zoom to ng pag-aralan natin. Syempre pag out nila dito, hindi na ako makaano. Kaya abangan, wait lang kayo diyan at ako'y magbabalik for additional videos. Okay, thank you bro. So, Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin. Lalong-lalo na yung mga kaibigan natin dyan na hindi nagpapakilala. Ayan, maraming salamat. At maraming salamat din sa aming mga kasamahan dito. Nandito yung ating pag-aralan natin sa Seventh-day Adventist at Punto por Punto sa laging pagtitiwala sa amin na ma-cater itong debate na ito.
At kung gusto niyong sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin directly or sa Debaters Convention mga kapatid. Or kung gusto niyong maghamon sa ating mga debatista, nandyan si Fernando Camacho, lagi-lagi yan. At si Brother Jando naman ng Catholic, at pwede niyo kaming gawing parang mediator sa debate. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng aming patakaran. At parang ganun lang yung debate mga kapatid, napaka-smooth. At meron tayong konting technical pero tuloy-tuloy pa din, napakaganda gaya nito. At sana hindi ito last mga kapatid, both kay Fernando Camacho and Brother Jando. So yung aming t-shirt mga kapatid, available yan sa Shopee, pwede kayo mag-order dyan sa Debaters Convention. At yun, this is Admin Rasha ng Debaters Convention. We're out. Okay. So Okay. out na rin ako. Okay, sandali. Brother Thank you, Jando, kapatid maraming Jando. salamat, Brother Jando. Congratulations, Brother Jando. Rocket tulog to. Brother Camacho, congratulations. Oh, salamat po. Russia, thank you very much. Rocky, thank you. Debaters Convention, thank you very much. Pag-aralan natin, thank you very much. My friend, Brother Junri, thank you very much, bro. Angelo, thank you very much. At sa lahat ng supporter sa Advent Biblical Ministry, salamat sa inyong lahat. Salamat at God bless us all. God bless. Amen, May meeting, amen. Advent Biblical Ministry. Thank you. Thank you, bro. Out na din kami. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway, puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-meto. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.